Kumusta ho? Well, eto, ratsadahin ho agad natin, ano? Alam niyo mga bossing, ito ho yung sinasabi ho natin talagang labanan ho ngayon dito, mga boss, yun hong yung bitay. Death penalty. Kaya yun hong pag-aprobaho ng state-sponsored execution, hindi lang ho ito ito'y maibsan ho yung ay bantaho sa ating lipunan at ito ho'y magiging parang kahit na paano deterrent. Mababawasan ho ang krimen. Marami hong naniniwala dyan. Alam niyo mga bossing, kuminsan pag ang tao mga desperado na, no? At makikita nila ang pagtaso ng krimen. Kaya naging resulta ho dyan sa pag-electo doon kay Digong. Kaya yung sinasabing landslide victory ni Duterte, ito ho'y indikasyon lamang na suportado ho ng publiko itong extrajudicial methods, pamamaraan ng law enforcers, on law enforcement. Ngayon, kaya ito ho, pagsuporta ho, tapag ito naman, sabihin na ho natin, daretsahan, ano? Ang pagboto ho talaga, dito ho kay Duterte, suporta ho rito, nagpapakita lamang yung kahinaan ho ng sinasabi hong criminal justice system ho natin. At yung korupsyon, talamak, yun hong di mo, kumbaga, parang ayoko naman hong sabihin na inutil, inefficient lang ho eh. Kumbaga, yung criminal justice system natin, kinakailangan din ma-overhaul. Kasi, mga bossing, kinakailangan natin ng structural changes para ito naman mapalakas ho yung ating pagpapatupad ng batas, the rule of law, para ito hong restoration, ito hong pagbalik ho ng sinasabing capital punishment, or itong death or bitay. Sabi nga ni Digong, yung mga nangingisay pa talaga, luwan dila, tapos nangingisay-ngisay, double bitay, easy. Alam ko naman siguro nabibiro lang si Digong, pero kung pagtitingnan ho natin dito, parang the good, the bad, the ugly, the good, the bad, and the ugly. May music pa ho tayong play nung araw niyan eh. So, it's okay to be ugly, as long as you're not bad. If you're good, then nothing to worry about. Kung ikay mabait, kung ikay okay. Kung ikay pangit, okay lang. Huwag ka lang yung masama. Oho, yun ho ang ating sinasabi. Pinapagaan lang ho natin yung ating umaga sa inyo mga bossing. Seriously mga bossing, para talaga may sakatuparan ho yung sinasabi ho natin death penalty, kinakailangan palakasin ho yung struktura ho ng ating ito ho yung criminal justice system. Pag matibay ho to, mapapalakas ho natin yung ating pag-iimplementa ho ng batas at pagpapatupad ng batas. Yung sinasabing the rule of law. Kasi una sa lahat mga bossing, itong law enforcement agencies. Andyan ho yan, mga law enforcement agencies ho natin. Una sa lahat, sila ho'y talaga malinis ang hanay nila sa pagiging ng mga taong tiwali. Naintindihan niyo ho ba? Yung tiwali. Katiwalian. Kaya kinakailangan sila ho'y baguhin ho yung kanilang behavioral patterns sa kanilang pagpapatupad ho ng kanilang trabaho. Kung ikay law enforcement, kung nasa law enforcement ka, sa law enforcement ka, kinakailangan na ikay mabigyan ng pagsasanay uli, matrain ka uli. Palitan yung mga masasamang sistema ng inyong pagsasanay o di kaya kaugalian ng kultura, palitan ho yan ng bago. Ano ho yun? Sa pamamagitan ho ng training. Para yun ho maiwasan na talagang seryoso ka. Kasi yung pag-iimplementa ho ng sinasabing death penalty, kung magpapatupad ng batas, semplang naman, yung hong tagapagpatupad ng batas, kinakailangan ho, sila ang unang maisaayos. Malinis yung hanay ng kanilang pagiging kurakot at pagiging sangkot doon sa mga krimen na nangyayari ho ng panahon ho na ito ho mga natitirang araw ho. Pero itong natitirang araw, nakita naman ho natin, papapakita gilas ho ng mga pulis ho natin na pagpapakita sa lansangan. So far, so good, man. I tell you, kaya naman pala. Pero, yan ba'y, kaya bang mapanatiling ganyan? So, balik ho tayo doon sa sinasabing restoration of capital punishment or ito'y bitay. Structural integrity. Doon ho sa sinasabing institusyon ng hudikatura ho natin, sa prosekusyon,
sa prosecution pa lang. Hindi ho ba? Kasi importante ho rito, matrain ho talaga ang mga tao. Pag malinis mo yung hanay ng pagiging kurakot mga tiwali na tumatanggap, sila ho'y medyo kasapakat ho ng mga elemento ng mga ito, sabihin ho natin, criminal element, magkakaroon ho tayong problema kasi kahit na ho yung sinasabing successful prosecution and conviction of a criminal must come from doon ho sinasabing successful prosecution and conviction. Ito ho yung sinasabing tamang pag-aaresto. Kasi man nag-aaresto, sila ho'y nare-respeto kasi hindi ho sila wala ho silang batik o dungis kasi sila ho'y na-train. Paano ho yan? Yan ho'y gusto natin makita ang pagbabago. The change is here. Yung mga ho, parang hindi na nakapag-antay. Kaya, well, sa mga prosecution sa Department of Justice, hudikatura, dapat malinis ho yan. Sige. Ngayon, para ito naman ay magganahan at mabigyan namang inspirasyon ito mga sinasabi ho natin nasa hudikatura, ito mga hukom na mga tawag nga ho natin, hoodlums and robes. Nung araw, baka ngayon may mga titira pa nag-iisip sila kung paano magbabago kayo, hindi. Para mabigyan ng inspirasyon yung kanilang performance, dapat tingnan din yung kanilang sweldo. Kasi kung minsan, example ho yan. Example ho nito. Ano ba mga pangangailangan ng mga korte ho natin? Kasi ito ho si Pinoy nung araw, parang kinakastigo niya ho yung hudikatura. Natatandaan nyo, lumaban ho yung hudikatura, yung Korte Suprema sa kanilang mga ginagawa na sinasabing judicial overreach. Kaya parang inipit ho nila yung pondo at ginawa pa ho naman itong mga dilaw na mga kongresista na ngayon ay nagtalo na kay Duterte. Delikado ho itong mga putok sa buho itong mga buhaya na to Ngayon, sila ho ngayon pumunta sa kabila. Yung mga buhayang dilaw ho yung kanilang mga tiyan. May sample ka ba dyan, Derek? Para medyo makita naman kung paano itsuran to. Para makita. Dati beige. Ngayon parang beige na pero dilaw yung kanilang tiyan. Si Lelong, nakapatid ng namatay na buhayang malaki na si Lolong na lagi ho natin sinasabi, sila ho ngayon hindi na true yellow, rather sila ngayon ay mga beige na medyo nalamya yung konting kalalang kulay yung pagiging dilaw. May sample ka ba dyan? Okay. Side view ata yun. Anong nakikita ko sa tiyan? Okay, papakita siya. Okay, ibig sabihin, goods pa kami. Wala pang happenings. What's happening, man? What's happening, Lelong? Nag-aantay ba kayo? Nakikita niyo ang tiyan niya? Yellow, man! Gawin mo naman beige, direct. Mapihira ka naman Nahihiya na nga sila Lalo na pwede bang medyo, alisin mo muna yan. Okay, sige. Ano hong ibig sabihin nito? Nung panahon ho ni Pinoy, mga bossing, ito yung bayan ho ng hudikatura at hekutibo nung sa issue ho ng DAP at PDAF, binigyan ho ng pressure at nagalit ho itong mamang aalis ng pangalan si Benigno, si B.S. Aquino, na siya ho'y sinasabi niya, judicial overreach. Ano ba naman? Dineklara ba naman unconstitutional yung Disbursement Acceleration Program or DAP. So ngayon, nagbabangayan, di ba? Ngayon, panahon ngayon, parang gawin ho ng Pangulo nating papasok, si Digong, na ito'y importanteng i-improve ho yung pasahod sa mga huwes. Ang example ho dito, igandahan ho yung mga courtrooms na yan. Ako minsan, nabagsak ng kisame. Amoy bok-bok. Pati yung mga fasilidades ng ating mga hukuman, kinakailan maayos na. Maging presentable naman, di man parang akala mo, na parang puno ng anay. Anay, alam nyo kasi, nakakapanira ho yan. May anay ho sa hudikatura, may anay sa sos Ginoo. Sige, so ngayon, yun hong pagsasala ho, yung prosesong pagsasala sa mga maestrado ho natin, sila ho'y dapat hindi mawala ho yung pagiging yung mga para masyadong mapolitika Kung kinakailangan dito yung kasalukuyang sistema ng pag-a-appoint ng mga nasa hudikatura, yung pinakamadali at yung kumbaga ito'y hindi naman yung parang bumapasok yung mga putok sa buhong mga lelong.
May lelong sa Kongreso, may lelong sa Senado. Sila ho yung kuminsan pagdating sa mga appointments at gusto ho nila ma-appoint yung mga kanilang mga ewan. At medyo kuminsan, pakikialameran, papakialameran. Ito, nakikialam pa yung simbahan kung sinong ilalagay. Get it? So, kung titingnan ho yung database, kung titingnan ho natin yung database ng mga kaso sa hukuman, yung kanang ito ba'y umuusad ba? Ha? Mga kaso na yan. Dapat makita at mapakita sa publiko yung database. Ito ang kasong hindi umuusad. Andyan. Hindi umuusad. Napakabagal ng proseso. Pagdating doon sa sinasabing sa halip na matapos yan, alam niyo bakit? Siyempre, nagtaantay siguro sila ng temporary restraining order na kung saan kumikita sila dyan. Ayun ho, sinasabi ni Digong, mag-iingat kayo sa mga TRO nyo yan. Tigilan na yan! So ito ho yung database, dapat ipakita ho, kinakailan the freedom of information must not only come doon sa ekutibo, maging sa legislatiba, magbangkos, mga legislatibo, legislatura, sa legislatura at sa sabihin, hudikatura. Dapat dito sa mga hudikatura at legislatura, yung inyong mga records, yung inyong mga pinasa, kung ano yung mga importante, mga panukalang batas na tinetenggan yung mga putok sa buho kayo tulad ng FOI na talagang tinenggan itong si Pinoy. Lalayas na lang, hindi pa rin tapos. Kaya si pipick upin ngayon, picking up the pieces, si Digong. Ito naman yung sa hudikatura, Sus Mariosep, dapat i-expose yung mga judges na natutulog sa pansitan, nagpapalaki ng mga bombolyas. Bakit importante magka-opera na kayo ng mga lus-lus ninyo, kaya bagal ninyo kung kumilos yung pagdating sa adjudication sa mga kaso. Kaya kawawa naman ang mamamayan. Paano kayo makukuha ninyong tiwala? At yung integridad ng sinasabing struktura ng hudikatura natin, kung yung takbo ng mga kaso natin ay parang kilo suso. Sige nga. Kaya importante rito, kinakailangan kaya itong mga sinasabi ho natin, mga database na to, magmumula muna sa hudikatura at yung sinasabi sa mga law enforcers, malinis yung hanay para yung suporta naman nitong mga nasa legislatura. Mukhang sabi ni eto naman, Bebot Alvarez, loyal to the Constitution, itong mga dilaw na kasalukuyan na beige na ang kanilang kulay, malamyang yellow. So, loyal to the Constitution, eto ho, malaki hong papel na gagampanan ho nitong mga lelong sa Kongreso. Sila ho yung magtalagang, kasi kaano man sabihin ni Digong, ipatupad yung death penalty. Kung hindi naman susuporta ho yung Kongreso, sige nga. Kasi ang pag-iimplementa ho ng sinasabing death penalty, dadaan pa rin sa proseso ho ng sabihin na ho natin sa Kongreso. So nakita niyo ho ba mga bossing? Kaya sabi nga ho natin dito, yung mga pangbibitay-bitay niyan, importante ho rito na magdulot ho ito na talaga ng takot. At talagang ito'y mababawasan ng krimen, mag-iisip yung mga kriminalidad kapag tutuhanan ho yung sinasabing pagpapatupad, yung mga alagad ng batas, nalilinis yung hanay. Yung mga kaso na nasa hukuman, bumibilis. Yung mga legislatura, nasa Kongreso, sumusuporta kay Digong para may patupad yung sinasabing death penalty. So ngayon, ayusin mo yung sinasabing sistema sa hudikatura. Kasi ito yung sinasabing importante kasi kuminsan doon ang sinasabing hindi pantay-pantay ang pagpapatupad ng hustisya sa mayaman at mahihirap na kuminsan yung mga inosente at mga pobreng mamamayan, yung mga sa ibaba, sila yung mga napaparusahan kasi ala ka naman sila yung nabibita. Importante maalis ho yan. Importante na mailagay, idikdik sa kokote ng taong bayan, lalong-lalo doon sa mga kriminal na hindi pang mahirap ang death penalty bagkos uunahin ho dyan yung mga talagang malalaking ulo. Regardless kung ikay tiwale, politiko ka, mayaman ka, mahirap ka, pag gumawa ka ng krimen at nag-rape ka, nasa droga ka, anuman, ibitayin ka. Patupad ho natin kasi then and only then magkakaroon ho ng tiwala ang mamamayan na ang batas pala'y pantay-pantay. Kaya critical ho, nasa una malinis ang hanay ng mga pulisya ho natin.
yung mga pulis ho natin. Pangalawa, yun ho ating hudikatura na yung kanilang kilos hindi ho kilos suso, na nandyan ho sila ipatupad ng sinasabing yung paggulong ng hustisya sa tamang panahon at bilis ng panahon, at hindi ho namimili na mga mahihirap ang binibitay. Bagkus gusto natin makita mga big time, mayaman man yan, kung sino man, katamtaman o middle class. If you're a criminal, then you deserve it. Kasi lagi ho sinasabi, kawawa lagi, mga mahihirap lang. Kasi hindi lang kayang kumuha ng matinding abogado, kaya ayan, sila yung mga nabibitay. Sa bagay, tama ho yan. Ngayon, malaking challenge ho yan. Kaya nasa hudikatura ho yan. Na pag sumuporta ho yung Kongreso, dito ho sa sinasabing death penalty, importante ho yung integridad ng mga nagpapatupad ng batas, na hindi nyo ginagawa yung kung sino-sino lang kinukuha nyo dyan pagkatas bibitayan. Andyan naman ho yung sinasabing hudikatura ho natin, pagpapatupad ng batas sa paggulong ng batas sa tamang panahon. At the same time, yung sinasabi ho natin legislatura suportados, pareho ho, dapat ito ho, the change. Ang pagbabago ho, dapat mabago, hindi lang ho dun sa pulisya. Sa hudikatura, ganon din sa legislatura, ehekutiba, magpapatupad ho yan. At importante, maalis sa taong bayan na mahihirap lang naman ang inyong binibitay. Kaya matagal na hong sinisigaw ng marami ho sa atin na kinakailangan ng reforma sa hudikatura. Kasi itong importante na para magkaroon ng hudikatura, ito'y struktura, structural integrity. Integridad sa struktura o institusyon ng hudikatura na yung mga huwis ho natin di natutulog sa pansitan at hindi ho nag-aantay ng TRO. Bagkus, mabilis ho ang paggulong ng hustisya at nasa sa tama. Yun ho. Kaya sinasabi ho natin, hindi ho ang Kongreso ho magdesisyon nito. Maraming kokontra dyan, wala na tayong pakialam. Kung talagang susuporta ng Kongreso, implementado ho yan. Okay, diyan lang ho ating sinasabing yung mga bossing. Okay, 14 June. Kumusta ho kayo? Sabi nga ho rin Duterte kamakailan, nasabi ho natin to sa ating previous programs, if you're followers of Bitag Live. Sabi nga Duterte, don't stand along the way. I don't care if you're going to be angry if I will have to implement and execute the mandate that was given to me by the 16 million Filipinos. Ano ho yan? Talagang krimen ho talaga nakasentro siya. Lilinisin niyo ho eh. Alam niyo ho ba? And then sabi mo, I don't care if you will get angry with me, but I'm not open to compromise pagdating ho doon sa mga, ito naman ho mga bossing, sa endo. Yung mga contractualization. Pag-usapan ho natin mamaya mga bossing medyo mahaba-haba ho rito. Ito ho'y ekonomiya parte ho to eh. Well, ang pagpasok ho ng mga napili ho nito ni Digong mga bossing, tulad nitong sinasabi ho nating Sunny Dominguez, am I right with this? Okay. Ito ho yung mga nasa business circle, siguro magagabayan din si President Digong. Kasi talagang strong on crime yung plataforma ho ni Digong eh. Not just on crime, but as well as sinasabing corruption. Kaya ito hong contractualization, matagal na ho sinisigaw ho ito ng sektor ho ng ating lipunan na kinakailangan panahon na talagang ilarga na ho yan eh. Kasi unang-una pagtitingnan ho natin kapag ikay mahirap sa ibaba lang, 6 months. Ano mangyayari nga sa iyo? Sige ho ba? Parang lumalabas ho talaga anti-poor ho to eh. Anti-people. Makina na lang siguro ang gusto ninyo. So, okay, kaya panawagan ho Duterte, panawagan niya ho sa Speaker of the House and the Senate President. At sabi niya, ipasa nyo! Nangagarang pagpasa nitong bill na to. Ito'y sa unang linggo pa lang ng aking administrasyon. That's the marching order, man. Mamma mia. Let me read it again. Ang sabi ho, that's the English mo. I don't care if you will get angry with me but I'm not open to compromise. Contractualization must go. It is an anti-people. I'll call the Speaker of the House and the Senate President. I'll tell them to pass the bill immediately.
I need this during the first week of my administration. Sabi niya, ala akong pakialam kung magagalit kayo sa akin. Dahil hindi ako, kayo mga negosyanteng malalaking establishmento riyan, hindi ako talagang, hindi ako makikipagkompromiso sa inyo, hindi ako, kumbaga, iuupo sa inyo. Sabi niya, ang contractualization ay dapat tumigil at itigil. Hindi ho, anti-people ho yan. Kasi mga tao nagtatrabaho, hindi ho na-specialize yung mga tao riyan. Lutang ang mga tao na bobong iba dyan. Kaya yung productivity and quality nagsasuffer. Bakit? Pag ang isang tao hindi masaya, ano mangyayari? Di ba? Negotiate, do not dictate. Ba't napailing bigla kayo? Ayos ba? Negotiate, do not dictate. If you dictate, thy kingdom come. Hindi pala kasama yun. Sabi niya, I'll call the speaker. Tatawagan niya raw ho ang Speaker of the House and the Senate President. And sasabihin niya, ipasa nyo, sasabihin daw niya ni Duterte, ipasa nyo agad itong sinasabing bill na to. Kinakailangan ko to sa unang linggo pala ng aking administrasyon. There we go. End of story. Way to go. And then mamaya pag-uusapan ho natin, magbe-break lang ho muna tayo mga bossing. Ito, importante ho to. Medyo madugo ho to Ha? I'm not here in the business of, counting dead bodies, or I'm not in the business of speculating or rumor mongering. So we'll talk about facts and realities. Pagbalik ho natin, standby lang ho. Seryoso ho itong pag-uusapan ho natin ngayon. I'm not in the business of I'm not in the business of, sabihin natin dito looking at it in a negative way. Pero, there's a reality of something, my choice of consequence. My choice and consequence way. Sa bawat hakbang, meron hong kahihinatnan. Maganda man yan o hindi. Alam nyo mga boss, analyze this. Kung totoo ho yung mga intel or information na nakakalap ho ng intel community, siguro naman di magsasalita ho yung ating Chief PNP incoming, si De La Rosa, na yun hong kanilang pagpahayag ho na may bigay ho silang pabuya sa ulo ho ng mga drug lords. Dead or alive. Sabi nga ho nila mga bossing, drug lords is 5 million pesos for every dead or alive drug lords. Paano makukuha dead or alive kung nasa loob ng kulungan yan? Ito ho, hindi ho nakakatawa to. Let's be serious about this. Kung totoo ho yung sinasabing intel or information, then it's gonna be bloody. Magiging madugo ho to Etong mga drug lords, walang pakundangan at tahasang sinabi na sila ho'y hinahamon si Digong at yung Chief PNP De La Rosa to bring it on. Gusto nyo pala kaming lagyan ng ulo namin ng 5 milyong piso. Ito yung sinasabing pabuya or bounty. Ang sagot ho nila, wala ring pakundangan at pahasan with impunity. 1 billion pesos sa ulo ni Digong or 1 billion pesos sa ulo ng Chief PNP. Hindi ho biro to If all these information or intel, quote unquote, validated and true, hindi ho yung mga third-hand or fourth-hand or speculation. I hope it is. Because if this is true, sasabihin na ho natin, yung presidente ho natin incoming, si President Digong, must be very serious about this and siguraduhin ho rin ng paigtingin ho ng seguridad ng Pangulo ho at yung Chief PNP ho natin at bring it to the highest level para ito ho'y mabawasan ho yung sinasabing panganib na baka maisakatuparan ho ng isang assassin na kukunin ho itong sinasabing hindi lang ho to this is a project, kung pwedeng sabihin project. Alam niyo ho mga utak criminal, pag meron hong financial, let's put it this way. Pag ang isang criminal at magsabing sa mundo ng mga criminal may financier, meron ho silang sabihin na ho natin planner. Meron ho silang mga sinasabing the man on the ground. So kung sasabihin ho natin to look at the structure na talagang walang pakundangan at nahasa na sinasabing 5 million, sa 1 billion sa ulo ni Digong,
parang gante doon sa sinasabi nito mga drug lords. If this is information, a validated not a raw information, kasi sinabi nila 5 million per head ng isang drug lord, dead or alive. Saan mo ba makukuha mga drug lord malalaki? Hindi ho ba sa loob ng kulungan? Kaya ang sagot ho nila, walang pakundangan at tahasan, 1 bilyon ang katapat niyan. Para kay Digong. Do you understand what it means? That's defiance. That's not just defiance. At least what they can do is disregard. Pagbabaliwala man lang sinasabi sana ng Pangulo natin, ang Chief PNP. But these people go beyond disregarding defiance. Defiance, pagsuway, bagkus, now they're challenging paghamon na. And it looks serious to me. As I said, I'm not in the business of speculating. I'm in the business of analyzing the risk and the realities for every consequence. You know, whatever's the choice and consequence. Kung anong inyong napili, tatahakin, may kahihinatnan. Either tumpak o palpak, may sa katuparan o hindi. So, kaya ako naniniwala na seryosohin ho natin ang seguridad ho ni President Digong na security ho dyan, ganun din ho sa Chief PNP kasi mga top officials ho yan eh. Alam niyo ho kasi mga bossing, ito ho yung mga narco kings, narco politics, dyan ho makikita eh. Politics within the government, May sistema kang gobyerno kung saan yung gobyernong lehitimo, may mga sinasabing three branches of the government, legislative, judiciary, executive. Meron din ho sa loob ho ng sinasabing struktura, sila rin ho'y suportado ng mga hindi ho natin malaman kung sino. Who cares? But it's importante, let's talk about this. Kaya sinasabi in effect, kung titingnan ho natin, parang inilagay na rin ng mga ito ho. Ako ho'y babasahin ko ho yung analysis ho ng Philippine Star sa kanilang editorial. And I take this very seriously. Hindi ko ho gawa-gawa to, analyzing and then looking at it. Look at it this way, mga bossing. Hindi lang ho dyan. In fact, may ibang mga hindi sa Philippine Star, isa ho sa Manila Times. Now, para sa akin ho kasi, pag titingnan ho natin, I'm worried about the situations kasi it might just be bloody. Nakita niyo ho ba mga bossing? Kasi ito hong mga sinasabi mga malalaki ho. Kasi ito hong narco politics na nagpapatunay lamang. Is there such thing as narco politics? Just, you know, sabihin ho natin, nandoon ho yung sinasabing the drugs, yung mga lords, na kung saan, parang dinagay na rin yung baril sa ulo ni Digong nakatutok. Ganon din sa Chief PNP. Okay? Kaya dito ho, parang ang dating, para sa akin ho talaga, paigtingin ho seguridad ng Pangulo, si President Digong. And then ganon din ho yung Chief PNP. Kung titingnan ho natin mga bossing, again, kung ikay nasa loob ng kulungan, ay ikay malaking isda sa larangan ho ng sinasabing droga, siguro ang tingin mo sa sarili mo, patay ka na eh. You're already a walking dead or a dead man walking. Kasi nasa loob ka eh. Kaya, out of desperation, somebody might just say, since, total, hindi naman tayo bubuhay ng mga ito, mas magandang lumaban tayo ng sabayan. Gumamit tayo ng puwersa sa labas. Gamitin natin ang droga sa loob. Dito sa party ito, pwede tayo mag-hire ng mga, posible ho kasi, again, I'm not in the business of speculating and then sowing fear. I'm not in the business na parang pangalakal ng takot. I'm not in the business of speculating. I'm in the business of analyzing the risks there. Andoon yung sinasabing panganib. Kaya seryosohin ho natin, the chances and the possibility of that to happen is real. Pwede ho kasing kumuha ng isang hitman or sabihin ho tayong grupo ng mga mersenaryo o di naman kaya baka pati mga terorista dyan, gamitin dyan or anything to that effect. Now, I don't want to talk about this, but then again, if I won't tell you this, then I'm not speaking true to myself, then I'm withholding something that people should know. And also to get my message across doon sa mga taong dapat mapunta, lalo-lalo na sa panig ho ng pamahalaan. Pag isang taong desperado at talagang isip nila, abay, nasa loob kami. Pag nilusob kami rito, pinasok kami rito, we're as good as dead. So time is of the essence din para sa kanila.
Kaya likely, sabi nila, hindi naman tayo bubuhay ng mga putok sa buhong yan sa labas. Tulad ng Presidente si Digong, ganun din yung mga tao niya pa. Mantakin nyo, SAF ilalagay dito. Or ngayon, pag sila huy ginanon na, ibig sabihin, mawawala na ho sila ng pangil. Ngayon, patay na hong negosyo nila. Pag tinanggal mo ng pangil, paglalagay ng pabuya sa ulo ng isang drug lords, analysis ho to, ano? Listen carefully. And we're not playing here. This para ho sa akin could be bloody. And si Digong ho sabihin ay talagang magiging madugo yan. Especially yung 16 million Filipinos are saying, I have to do what has to be done. That's why I was elected. And crime is the first order of business. Kaya nga ho, nagbitiw silang salita. Ngayon, para sa iba ho, sabihin na, hindi, wala yan. Oh, okay. That's good. But the risk is there. Kaya sabi ho natin, siguro, itong mga iba nandito, desperado na. Desperate people will do desperate action to come up with desperate results, and desperately they want something, a result, instantaneously, good or bad, to send the message across. Ganyan ho kuminsan eh. I hope we're not getting into that situations, kaya para ho sa akin, paigtingin ho yung sinasabing security and intel ho sa labas. Kaya sinasabing security planning at crisis management, para ho doon sa mga matatas na opisyal, importante ho kasi, sometimes, the reality is, there's always a risk. Alam niyo ho kasing ibang mga presidente sa ibang bansa. Ang dami yung iba napatay dyan sa Egypt, andyan sa India. Kung anong pinagagawa. Kahit na si President Ronald Reagan, mga bossing, back in the 80s, they tried it. Hindi ba? Si Kennedy. And all these possibilities, and as a matter of fact, si Digong ho, sabi niya, hey, I will be the first president. I might just get this, the parang state honor. Wait a minute. Nasabi niya ho to noon. I don't care. I'm not afraid. Iba ho rin talaga kung minsan pag sobrang tapang. Ano? Sometimes you need to taper down yung tapang at calculatedly, intelligently, you have to analyze my chances of if I will have to go face head on, the chances of making it is higher than those people who are threatening me. Yan lang ho. Kaya sinasabing security planning and crisis management, importante ho rito, security planning in the lives of those officials mentioned. In this case, si President Digong incoming, ganun din ho si De La Rosa. Kasi ang epekto ho nito mga bossing, abay hindi ho maganda. Sakali, wag naman ho sana. Ako ho'y ang isang bansa na nagdadasal, ginagabayan ho talaga ng puong may kapal. Pag ang tao sabay-sabay ho na nagdadasal, para ho sa sinasabing kaligtasan at seguridad at katahimikan ho, sabihin natin kapayapaan sa bansa. Nagiging malinaw din ho, malaking bagay ho nagagawa ho ng puong may kapal. Ako'y naniniwala dyan. Kaya sa akin ho, mahirap na. Baka kasi may mga iba dyan, sumakay, mayroong mga maitim na balakin din na hindi naman sila talagang sasakay lang. Ay, sus Mariosa. Alam nyo kasi, iba-iba yung mga people with different strokes. Different folks with different strokes. Depende. Politika ba yan? Talagang sinasabi ho na talagang sa kanila lang survival of the fittest in this kind of business. In this case, drugs. O yung iba, baka may pumasok dyan ng mga putok sa buhong, hungry for power. Alam niya, bleeding heart. The bleeding heart. Iba na ho yan eh. Kaya ang bagay ho, wag naman ho, kaya sabi ho natin, itaas ho ang taas at yung level ng seguridad ng ating mga leader ho, dyan ho sa Chief PNP, ganun din ho sa Presidente. And si Digong ho has already stated, pag upo ko, I will implement what has to be done because that has been given to me by 16 million Filipinos and I have to do it. I gotta have to walk my talk and walk the walk. Crime is job number 1. Yun ho eh. Get it? Ngayon, siyempre, maraming iba dyan, just on the side, nag-aabang, nag-aantay. Ayaw natin kung hindi ba? Marami ho kasing mga magsasabi ho dyan na pwede kasing kumuha ng mga foreign assassin, etc., etc. Ito ho yung mga spekulasyon lang, wild thoughts ho to. But I always have to think that could also be a reality. Pwede hong ilink sa mga terror group, etc., blah, blah, blah. And if you're saying 1 billion pesos, that's a lot of money, man.
put in $1. I mean, that's a lot of money. Can you imagine? Kumbaga, walang pakundangan, tahasan na sinasabi, sige, abay, tayo ka muna. Kaya sa akin ho, seryosohin ho natin to. Ako ho'y seguridad ay dapat dito, Intel paigtingin at saka importante, gamitin ho ang lakas ng batas. Kasi pag may nangyari ho, wag naman ho sana, knock on wood, wag ho mangyari, magbabago ho yung sinasabing political landscape. At naturalmente, alam nyo na kung ano susunod. Need I say more? Sus Ginoo.